ba ang dapat gawin kung mapupunta tayo sa sitwasyong may nangangailangan ng tulong? Halimbawang may nahimatay na tao sa inyong kalapit na posisyon, ano nga ba ang iyong gagawin? Ano nga ba ang first aid o ang paunang lunas? Ang paunang lunas o first aid ay ang agarang pagtugon sa kapinsalaan, sugat o sakit sa isang tao bago dumating ang mga opisyal ng medisina. Ang pagsuri sa sitwasyon ay ang pinakauna at nararapat na gawing first aid o paunang lunas upang maiwasan ng komplikasyon at malaman ng mga opisyal ang kalagayan ng pasyente. Ano nga ba ang mga dapat gawin sa isang emergency na sitwasyon? Narito ang mga hakbang sa pagsasaalang-alang ng paggawa ng paunang lunas o first aid. Una, suriin ang iyong kapaligiran para sa anumang senyales ng panganib. Ang ilang mga halimbawa ay kinabibilangan ng sunog, natumbang mga linya ng kuryente o iba pang panganib sa kuryente, pagbaha o mabilis na pag-agos ng tubig, mga kemikal na usok, mga sasakyan, marahas na tao, mga agresibong hayop. Kung ang lugar ay lumitaw na malinaw sa mga agarang panganib, magpatuloy sa susunod na hakbang. Kung hindi, umalis sa lugar at tumawag sa 911. Ikalawa, tumawag para sa tulong kung ang isang tao ay walang malay, hindi tumutugon o malubhang nasugatan. Tumawag sa 911. At kung nasa paligid ka ng iba, sabihin sa isang tao na tumawag habang nagsisimula kang magbigay ng pangangalaga. Kung nag-iisa ka, maaari kang tumawag sa iyong sarili. Ikatlo, magbigay ng pangangalaga sa pangunang lunas. Habang hinihintay mong dumating ang tulong, magsimulang magbigay ng pangunang lunas. Kung ang tao ay may kamalayan at alerto, siguraduhing makuha ang kanyang pahintulot bago magbigay ng pangangalaga. Kapag naharap ka sa isang sitwasyong pang-emergency, may ilang mahalagang bagay na dapat tandaan habang nagbibigay ka ng pangunang lunas. Ang mga ito ay madalas na tinutukoy bilang ang ABCs of the first aid. Letter A. Airway Management. Ang wastong pamamahala sa daanan ng hangin ay kinabibilangan ng mga sumusunod na hakbang. Sa unang hakbang, assessing the airway. Ang unang hakbang ay suriin ang pagtugon o responsiveness ng biktima. Kung tila hindi tumutugon ang tao, tanungin siya ng malakas kung ayos lamang siya at kung maaari niyang imulat ang kanyang mga mata. Ayos ka lang po ba? Ano ba nangyari sa inyo? Pwede niyo po ba imulat ang mata niyo para sa akin? Kung tumugon sila, maaari mo silang iwanan sa posisyong kinalalagyan nila hanggang sa dumating ang tulong. Habang naghihintay ng tulong, patuloy na suriin ang kanilang paghinga, pulso at antas ng pagtugon. Alerto ba sila? Sumasagot ba sila sa boses mo? Wala bang tugon sa anumang stimulus? Wala ba silang malay? Kung walang tugon, iwanan ng tao sa posisyong kinalalagyan niya at buksan ang daanan ng hangin. Pangalawang hakbang, opening the airway. Upang buksan ang daanan ng hangin, ilagay ang isang kamay sa noo ng tao at daan-daang ikiling ang kanilang ulo pabalik. Iangat ang dulo ng baba gamit ang dalawang daliri. Inililipat nito ang dila palayo sa likod ng lalamunan. Pangatlong hakbang, checking for breathing. Tingnan, pakinggan at damhin ang anumang senyales ng paghinga. Kung ang biktima ay hindi humihinga o humihinga lamang, mahalagang simulan kaagad ang rescue breathing. Letter B. Breathing. Unang hakbang, ilagay ang biktima sa kanilang likod. Idiin ang iyong palad sa noo ng tao. Kasabay nito, i-hook ang iyong mga daliri sa ilalim ng baba at iangat ito palayo sa gulugod na parang naglalabas ng drawer. Itinagilid nito ang ulo pabalik at binubuksan ang daanan ng hangin. Kung may posibilidad ng pinsala sa leeg, ulo o spine, ilagay ang biktima sa kanilang likod nang hindi ginagalaw ang kanilang leeg o baba. Ikalawang hakbang, suriin kung may paghinga at pulso. Tignan kung tumataas ang dibdib ng biktima at pakinggan kung normal ang paghinga nito at hindi hinihingal. Suriin kung may pulso. Kung hindi normal ang paghinga at ang biktima ay may pulso,
Simulan ang mouth-to-mouth tulad ng inilarawan sa ikatlong hakbang hanggang ikalimang hakbang. Ikatlong hakbang, pinch and seal. Panatilihing nakatagilid ang ulo at nakataas ang baba. Kurutin ang mga butas ng ilaw ng biktima gamit ang iyong hinlalaki at unang daliri. Isara ang iyong mga labi sa nakabukang bibig ng biktima. Tandaan, kung hindi mabuksan ang bibig ng biktima, maaari mong ilapat ang iyong labi sa ilong nito. Ika-apat na hakbang, magbigay ng rescue breath. Huminga sa bibig ng biktima ng 1 segundo at abangan ang pagtaas ng dibdib nito. Kung tumaas ang dibdib, pumapasok ang hangin sa baga ng tao. Ikalimang hakbang, magbigay ng higit pang mga paghinga. Magpatuloy sa pagbibigay ng isang paghinga sa pagsagip tuwing 5 hanggang 6 na segundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. O humigit kumulang 10 hanggang 11 paghinga kada minuto hanggang sa huminga ang biktima o dumating ang mga emergency na serbisyong medikal. Suriin ang pulso ng biktima kada 2 minuto at kung walang maramdaman ay simulan ang CPR. Letter C. Compression or circulation. Ano nga ba ang gagawin kung makaikwentro tayo ng ganitong pangyayari? Una, tumawag ng 911 o humingi ng tulong mula sa iba. Hello! Merong agarang nangangailangan ng tulong dito sa Recto Memorial National High School, Grade 9 Delta. Kalawa, ilagay ang taong naaksidente sa kanilang likod at buksan ang kanilang airway. Ikatlo, subukang malaman kung humihinga. Kung hindi sila humihinga, simulan ang CPR. Gawin ang 30 compressions sa dibdib. 1, 2, 29, 30. Sunod, 2 rescue breaths. Ulitin ito hanggang dumating ang ambulansya automated external defibrillator. 1, 2, 29, 30. Ngayon ay nasaksihan niyo na ang iba't ibang uri ng first aid. Nawa ay makatulong ito kung sakaling kayo ay mahantong sa mga ganitong sitwasyon. Muli, ikalawang pangkat para sa tulong. Tulong!